So hazing ang recommendation ng DILG, CIDG mga lods. So ayon daw sa investigasyon, hazing daw yung lumalabas na krimen. So mga lods, may mga nagtatanong sa atin, may mga nagme-message pa. Paano daw umabot ng hazing yan kung wala naman daw physical beating? So may papakita ko sa inyo yung picture, ayan. No weights, no physical beating. Ayon sa investigasyon, okay? So bakit nga ba pumasok sa hazing? Sinabi na rin to ni ASEC Sir Thomas na ang hazing kasi, iba na yung meaning nun expanded na. Hindi na yung traditional hazing na alam natin. So ano nga ba yung traditional hazing na alam natin? Yung merong physical beating. Pinapadel, pinapatakan nung kandila, pagkatapos binubugbog, pinipiringan, di ba? Yun yung mga alam natin na mga hazing na traditional. Pero in 2018, in-expand na ang meaning ng hazing according sa batas. Okay? So, yun ang masusunod. Hindi yung kung ano yung sa tingin natin kung ano ang meaning ng hazing. So, kahit na walang nangyaring physical beating, okay, may mga elemento na pwedeng pumasok sa hazing yung pangyayari sa Aurora. So may nagsasabi dapat daw, definite daw, specific daw ang PNP na pinapaliwanag yan. Actually mga los, pinaliwanag naman ng PNP yan sa isang sa isang interview. May PowerPoint pa nga di ba? Na pinapakita kung ano ba yung anti-hazing. Pero actually, kahit hindi paliwanag ng PNP yan, kasi hindi naman PNP gumawa ng batas na yan. May senador congressman tayo na gumawa ng batas na yan. At susundin na lang yan ng mga investigador kung saan lalapag yung ebidensya doon sa investigasyon nila. Okay? So, wag niyong ipasa yung bola doon sa may PNP. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. So, ngayon, ano ba yung mga elemento na sa tingin kong nakita nila? Unang-una, merong organization na sinasalihan. Ano ba yung organisasyon? A group of people in layman's term, di ba? Ayun, yung Ateneo basketball team, di ba? Yun yung pinapasukan. So, ngayon, hindi lang physical beating daw ang elements ng hazing. Kasama din dun yung may ipapagawa sa'yo, maaring delikado sa'yo. Ayun, yun na nga yung pinagawa, di ba? May mga water activity sila na pwedeng mag-endanger ng buhay nila na yun na nga ang nangyari, nagkaroon ng trahedya. Another element na pwedeng magpapasok dito is kung prerequisite ba yun o requirement yun para maging member ka ng team nila o ng grupo ng mga tao na yun. And then, meron akong picture dito mga papakita ko sa inyo. Ayon sa investigasyon daw, the supposed team building activity conducted in Aurora was precisely made to determine which members of the team will make it to the final list submitted by Coach Tab Baguio to the UAAP board. So ayon sa investigasyon, yung ginagawa daw nilang activity doon, magde-determine kung sino yung magiging final lineup para sa UAAP. So may mga tinamaan na elements kung saan papasok na siya sa may anti-hazing law. That's the reason why yung nire-recommend ng DILG, yung hazing na. Nagigets natin? So ako, naiintindihan ko siguro kung bakit nasabi ni Kuya Benji na walang hazing. Kasi siguro ang tumatakbo sa isipan niya na hazing yung traditional na hazing pa rin. Pero noong 2018 kasi, expanded na yung definition ng hazing sa batas natin. So kagaya ng nakaraang video na sinabi ko, minsan kasi sa pang-araw-araw na buhay, may mga salita tayo na may kanya-kanya tayong meaning. Pero pagdating sa legalidad kasi, yung batas mismo magbibigay ng specific na definition sa salitang gagamitin natin, kagaya ng hazing. So noong 2018, expanded na ang meaning ng hazing. Kasama na yung mga ibang elements na nakita daw nila sa investigasyon. Okay? So, another question, bakit daw nasama pati yung mga ball boy? So, eto mga los, crucial kasi to. Sa settings kasi natin dito sa Pilipinas, yung composition ng team, yung team hierarchy, merong coaching staff, and then, ang under nila is yung players. Sa coaching staffs kasi, kasama dun yung ball boy. So, ang magiging assumption dun, yung coaching staff, they have an authority over sa mga players na yon. Kaya pati ball boy, talagang masasama sa mapapatawag. So siguro ang recommendation ko, personal recommendation ko sa mga ibang mga coaching staff na sa tingin nilang hindi sila kasama, especially mga ball boy, kumuha sila ng sarili nilang abogado para ma-represent sila individually at kung ano ba talaga yung job description nila or kung ano ba talaga yung ginagawa nila sa team. Kung talaga may authority ba sila o hindi. Para ma-establish yun. Pero kung ang mangyayari kasi, isang abogado or isang group of lawyers lang ang magre-represent sa inyo as a whole, mangyayari, ire-represent kayo as a team coaching staff, di ba? So, kailangan mong humiwalay doon para maipaliwanag mo na, teka lang, ball boy ako dito, hindi yan ang job description ko. So, yun lang yung recommendation, but it doesn't mean na may ililigtas ka nun, pero maaaring may ligtas ka. So, mga lods, eto rin yung kahalagaan kung bakit noong mga naunang mga interview,
yung mga investigative bodies natin, pag tinatanong sila, hindi sila sumasagot ng definite. Baka kasi mamaya, pag nagbigay sila ng mga specific answer, yung mga hindi pa tumetestigo, baguhin na yung mga statements nila para mailigtas sila or meron silang mailigtas na ibang tao. Kaya nga pinoprotektahan yung integrity. So sa mga nagtatanong naman sa akin in comment section, may mga naasar din bakit hindi daw ako sumasagot ng direkta. Ito yung dahilan na yun. So hopefully mga lods, meron din kayo natutunan dito. Yun lang mga lods ha. Thank you.